bilang isang CQC Close Quarters Combat Instructor ng US Special Forces. Minamaliit niya ang tahimik na instructor ng Philippine Special Forces at naglunsad ng isang mapanganib na hamon sa harap ng lahat. Inalok niya ang kanyang sarili na kung matatalo siya nito sa isang laban gamit ang punyal, ibibigay niya ang lahat sa kanya, hindi lang isang gabi, kundi ang buong katapusan ng linggo. Kung matatalo naman ang lalaki, kinutya niya itong magiging alipin niya na maglilinis ng kanyang combat boots araw-araw. Nagtawanan ang mga kapwa niya sundalong Amerikano panigurado sa pagkatalo ng Pilipino. Kung nagustuhan ninyo ang kwento matapos itong mapanood, mangyaring mag-subscribe, mag-like at i-activate ang notifications. Salamat. Ang amoy ng alikabok, pawis at ng makapal na mga halaman ay bumalot sa buong training ground. Ang pinagsanip na pagsasanay ng US Special Forces at ng Light Reaction Regiment, LRR, ng Philippine Army, ang pinakatanyag na unit kontra terorismo ng bansa, ay nagpatuloy sa gitna ng matinding tensyon na kasiniinit ng panahon. Bagamat nagtipon ang mga pinakamagagaling na operatiba mula sa dalawang bansa, may hindi may kakailang kompetisyon at hindi nakikitang labanan ng isipan sa himpapawid. At isang tao ang nasa sentro ng tensyong ito, si Captain Kate Muller, isang CQC instructor mula sa US Special Forces. Kahit na babae, walang sinuman sa training ground ang tumrato sa kanya bilang isang babae lamang. Ang kanyang matangkad na tindi, matipunong pangangatawan, balat na kulay tanso dahil sa araw, at mga matang asul na sinlamig ng yelo ay nagpapahiwatig ng bigat ng mga tunay na laban ng kanyang pinagdaanan. Bawat kilos niya ay simple at walang aksaya. Bawat utos niya ay sintalas ng punyal. Napatunayan niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang galing at ang kumpiyansang ito ay minsay nagmumukhang kayabangan. Sa paningin ni Captain Muller, mayroong hindi kaaya-aya sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa mga miyembro ng LRR. Sila ay tahimik at bihirang magpakita ng emosyon. Kahit sa gitna ng pagsasanay, hindi sila nagsasalita ng higit sa kinakailangan at tahimik lamang na ginagampanan ang kanilang nga tungkulin. Para kay Muller, ito ay kawalan ng tapang o di kaya'i kakulangan ng tiwala sa sarili. Sanay siya sa kultura ng US Special Forces na maingay, magaspang, at patuloy na naghahamunan sa isa't isa upang hasain ang kanilang kakayahan. Ang katahimikan ng mga Pilipino sa kanyang paningin ay hindi lang nakakainip, kundi nagiging dahilan na rin ng kanyang pahamak. At ang mapanlibak na tingin na iyon ay laging napupunta sa isang tao, si Kapitan Javier Reyes, ang CQC instructor ng LRR. Mas tahimik pa siya kaysa sa iba niyang kasamahan at hindi kapansin-napansin. Isang lalaking may katamtamang pangangatawan, hindi matalas ang mamata, hindi rin maskulado, isang karaniwang anyo. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang katawan, kasabay ngang isang mapanganib na enerhiya na tila isang bombang anumang oras ay maring sumabog. Pilit itong binalewala ni Muller, iniisip na ito'y likas na kaliitan at kahinaan ng mga Asyano. Nangyari ang insidente sa isang maikling pahinga matapos ang pagsasanay sa pamamaril at CQC. Si Captain Muller, kasama ang kanyang nga tauhan, ay maingay na nagtatawanan habang nakatingin sa direksyon ng nga Pilipino. Ang kanyang matauhan na sumusunod sa tingin ng kanilang instructor ay may bahid din ng pagmamaliit sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, bahagyang inihagis ni Muller sa hangin ang hawak niyang training dagger bago ito saluhin at tumayo. Ang kanyang tingin ay direktang nakatutok kay Javier Reyes. Nakasandal ito sa lilim ng isang puno, tahimik na nililinis ang kanyang baril. "Hoy, taga rito!" Ang boses ni Muller ay malakas na umalingaw-naw sa buong training ground. Lahat ng ingay ay biglang tumigil. Dahan-dahang itinaas ni Javier ang kanyang ulo.
Ang kanyang nga mata ay malalim at kalmado, imposibleng basahin. Instructor ka rin daw, hindi ba? Pero hindi ko gusto ang paraan ninyong ng pagsasanay. Masyadong tahimik, hindi masaya. Parang larong mabata. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito ay isang malinaw na provokasyon. Ang Amerikanong nasa paligid ay sumipol at nang asar, lalong pinainit ang sitwasyon. Ang mga mukhang mga sundalong Pilipino ay nagseryoso. Maglaro tayo sa aming paraan. Bakit hindi mo ako subukang labanan? Gamit itong training dagger. Kung mauna mo akong masaksak at manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang isang gabi. At kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat sa akin sa buong weekend. Ang kanyang nga salita ay malaswa at mapanlait. Hindi ito simpleng laban. Tinatapakan niya hindi lang ang pagkatao ni Javier, kundi pati na rin ang dangal ng buong hukbong Pilipino. Ang mensahe ay malinaw. Ang isang tahimik na sundalong Asyano ay hindi mananalo kahit sa isang babae. Malakas nang naktawanan ang mga Amerikano. Alam na alam nila ang galing ni Muller. Maraming mga lalaking sundalo ang dumanas ng matinding pagkatalo sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi siya isang ordinaryong instructor. Isa siyang buhay na alamat na nakapagpabagsa ang maraming kaawe sa CQC sa larangan ng digmaan. Walang imik na tinitigan siya ni Javier. Habang tumatagal ang kanyang katahimikan, lalong lumalakas ang tawanan ng mga Amerikano. Nakibit balikat si Muller at muling inihagis at sinalo ang punyal. Natatakot ka ba? Sige, normal lang yan. Pero walang libre sa mundo. Kung matatalo ka sa natitirang panahon ng pagsasanay, kailangan mong sundin ang lahat ng utos ko. At tuwing umaga, kailangan mong linisin ang combat boots ko hanggang sa pwede ko nang salaminin at ayusin ng perpekto ang aking baril. Ano, maganda bang pakinggan? Ito ay hindi lamang isang pag-atake sa dangal ng isang sundalo, kundi isang malupit na alok na naglalayong wasakin ang dignidad ng isang tao. Isa sa mga sundalong Pilipino ang hindi nakatiis at biglang tumayo, ngunit marahang itinaas ni Javier ang kanyang kamay upang pigilan ito, at siya'y dahan-dahan napakabagal na tumayo. Hawa niya ang panlinis na baril na kanina pa niya ginagamit. Maingat niyang pinunasan ang kanyang makamay bago ito mayos na tiniklop at inilagay sa ibabaw ng kanyang gamit. Ang buong proseso ay kahangahangang kalmado at walang bahid ng pagkataranta, tila isang sagradong ritual. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mababa at tahimik, ngunit sa di malamang dahilan. Malinaw itong umalingaw-naw sa buong maingay na training ground. Sige, tinatanggap ko ang hamon. Sa isang iglap, bahagyang humina ang tawanan ng nga Amerikano. Hindi nila inaasahan ang reaksyong iyon. Inakala nilang magmumura siya, magagalit o di kaya itatakbo palayo. Ngunit ang sagot niya ay napakakalmado. Saglit na nagulat si Muller, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapanuyang ngiti. Matapang-utanga lang. Sige, gusto ko yan. Inihagis niya ang training dagger na hawak niya sa paanan ni Javier. Kumuha rin siyang isa pang kaparehong punyal mula sa kanyang baywang. Ang talim ay may pulang tinta upang magiwan ng malinaw na marka sa combat uniform kapag nasaksak. Simple lang ang patakaran. Ang unang makatama ng balidong atake sa katawan ng kalaban ang siyang panalo. Walang susuko. Ang resulta lang ang magsasabi. Yumuko si Javier at dinampot ang punyal sa kanyang paanan. Hawak ang sandata, saglit siyang pumikit. Lahat ng ingay sa paligid ay nawala sa kanyang kamalayan. Ang tanging natira ay siya, ang kalaban sa kanyang harapan, at ang malamig na pakiramdam ng punyal sa kanyang kamay. Sumisipol pa rin ang mga Amerikano, kumbinsido sa napakalaking pagkapanalo ng kanilang instructor.
Hindi nila alam kung sino ang taong tahimik na humihinga sa kanilang harapan. Hindi nila alam na sa loob ng hukbong Pilipino, sa pinakamagagaling na hanay ng Special Forces, sa LRR na dalubhasa sa kontraterorismo, siya ang instructor na namamahala sa CQC at hand-to-hand combat. Hindi nila alam kung gaano karaming kawawe ang bumagsak sa kanyang mga kamay sa hindi mabilang na mga tunay na labanan at lihim na operasyon. Hindi nila alam kung gaano nakakatakot ang kanyang katahimikan. Malapit na nilang malaman kung gaano kapanganib ang isang tahimik na bulkan na naglalaman ng kumukulong lava. Nang dahan-dahang imulat ni Javier ang kanyang nga mata, ang tingin niya ay ganap ng nagbago. Sa loob ngang kanyang mamatang tila isang bangin na hindi masukat ang lalim, isang malamig at matalas na kislap na parang talim ngang isang punyal ang biglang sumilay. Sa desisyon ni Javier na tanggapin ang hamon, lalong tumindi ang tensyon sa training ground. Ang sundalong Pilipino na may seryosong mamukha ay tahimik na nakatingin sa kanya. Walang sinuman sa kanila ang nagdududa sa kanyang kakayahan, ngunit ang bigat ng mapanlait na kondisyon na inilatak ni Captain Muller ay pumapasan sa kanilang balikat. Naghalo ang pagnanais na may pahiya, ang mayabang na opisyal na Amerikano at ang pangamba sa kahihiyang haharapin sakaling matalo. Sa kabilang banda, tila isang piyesta ang pakiramdam ng nga Amerikano. Bumuo sila ng isang malaking bilog para sa paglalabanan ng dalawa at nagsisipulan at nagsisigawan habang isinisiga ang pangalan ni Muller. Para sa kanila, ito ay isang kawili-wiling palabas lamang na may malinaw ng resulta. Hindi pinansin ni Javier ang ingay sa paligid at dahan-dahang sinimulan ang pagunat ng kanyang katawan. Hindi malaki ang kanyang ngagalaw. Bahagya niyang inikot ang kanyang lig at pinihit ang kanyang pulso at bukong-bukong. Ngunit sa bawat maikli at kontroladong kilos, naroon ang aura ng isang dalubhasa na hinubok ng mahabang taon ng pagsasanay. Ang kanyang magalaw ay natural na parang agos ng tubig. Walang anumang di kinakailangang puwersa. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pakiramdam ng training dagger sa kanyang kamay, ang magaspang na tekstura ng hawakan, ang sentro ng bigat at ang haba ng talim. Sa pamamagitan ng sarili niyang ritual sa tuwing hahawak ng bagong sandata, ginagawa niyang bahagi ng kanyang katawan ng punyal. Samantala, si Captain Muller ay may kumpiyansang nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ang kanyang kalaban. Mayroon pa ring bahit ng pahamak sa kanyang nga mata. Para sa kanya, ang tahimik na pakilos ni Javier ay tanda lamang ng kababago ang laban. Mayroon siyang ganap na tiwala sa kanyang kakayahan. Nakipagsapalaran siya sa bingit ng buhay at kamatayan sa maraming digmaan at kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na CQC expert sa US Special Forces. Naniniwala siyang malalamangan niya ang maliit na lalaking Asyano sa lahat ng aspeto lakas, bilis at teknika. Gusto na niyang tapusin ang walang kwentang laban na ito at tamasahin ang itsura ng kahihiyan sa mukha ng matatalo. Handa ka na ba, munting bata? Tanong ni Muller sa mapanuyang tono. Itinigil ni Javier ang pagunat at diretsong tumingin sa kanya. Hindi siya sumagot. Tila binabasa ng kanyang tahimik na tingin ang buong pagkataon nito. Dahil sa tinging iyon, nakaramdam si Muller ng biglang pagkainis. Para bang hinuhubaran ang lahat ng kanyang lihim. Upang iwaksi ang pakiramdam, marahas siyang tumawa at ibinaba ang kanyang fighting stance. Sige, simulan na natin. Tingnan natin kung gaano katagal mananatili yang kayabangan mong katahimikan. Ginawa ni Muller ang textbook na knife fighting stance na itinuturo sa US Special Forces. Ang kaliwang paa ay nasa unahan, hawak ang kanang kamay ang punyal sa reverse grip, habang ang kaliwang kamay ay nakalahad para sa depensa at pag-atake. Ito ay isang postura na may kombinasyon ng agresibong opensa at katatagan, handang sumugot anumang oras.
Ang kanyang makalamnan ay nanigas at ang kanyang nga mata ay kumislap na parang isang mabangis na hayop na nagabang ng biktima. Ngunit ang postura ni Javier ay kakaiba. Bahagyang mas malapat sa balikat ang pagitan ng kanyang mapa. Ibinaba niya ang kanyang sentrong ng grabidad at halos hindi gumagalaw. Ang kanang kamay na may hawak na punyal ay natural na nakababa sa kanyang baywang at ang kaliwang kamay ay komportableng nakaturo sa ibaba, walang anumang depensibong posisyon. Ang itsura niya ay tila walang kalaban-laban. Narinig ang mapigil na tawa mula sa mga Amerikano. Imposibleng masangga ang atake ni Muller sa ganong postura. Mukha itong postura ng isang taong sumuko na sa laban. Subalit, hindi basta-basta kumilos si Muller. Isa siyang veterano na dumaan sa maraming tunay na labanan. Alam niya sa kanyang insting na kahit gaano pakahina ang posturang kalaban, maaring may nakatagong intensyon ito. Dahan-dahan siyang umikot-paikot kay Javier. Hinahanap ang kanyang kahinaan at sinusubok ang kanyang reaksyon. Ngunit si Javier ay bahagya lamang na inikot ang kanyang katawan kasabay ng paggalaw nito habang ang kanyang nga paa ay tila nakabaon sa lupa. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag, nakapako sa mga mata ni Muller. Isang matinding katahimikan ang namayani. Maging ang mga nagsisigawang Amerikano ay tumahimik at nagpigil ng hininga. Tanging ang marahas na pahinga ng dalawa at ang hihip ng hangin ang maririnig sa training ground. Si Muller ang unang bumasag sa katahimikan. Napagpasyahan niyang wala ng saysay ang pagmamanman. Bigla, ang kanyang katawan ay pumitik na parang isang spring at isinaksak ang punyal patungo sa tiyan ni Javier. Isang atake na sintulin ng kidlat, halos hindi masundan ng mata. Inihanda na ng mga Amerikano ang kanilang mga sarili na sumigaw ng tagumpay. Ngunit wala na si Javier sa kinatatayuan niya. Bago pa man dumampi ang dulo ng punyal ni Muller sa kanyang uniforme, ang kanyang katawan ay gumilit ng sinipis ng isang papel. Isang napakaliit at malumanay na galaw na parabang hindi siya naroon sa simula pa lang. Kasabay ng pag-iwas sa atake, pumasok siya sa loob, palapit sa braso ni Muller na umaatake. Ang distansya ng dalawa ay biglang lumiit. Nakaramdam si Muller ng pagkagulat at panlalamig ng kanyang likod. Napagtanto niyang perpektong nabasa ng kalaban ang bilis ng kanyang atake at iniwasan ito gamit ang pinaka-counting galaw. Hindi iyon nakataon lamang. Sa maliit na distansya, agad na lumipat si Muller sa kanyang susunod na galaw. Inatras niya ang kanang kamay na may punyal at sinubukang sikuhin ang mukha ni Javier, isang napaka-epektibo at mapanirang teknik sa CQC. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang siko, marahang hinawakan ng kaliwang kamay ni Javier ang loop ng kanyang siko. At sa isang napakalit na galaw, inilihis niya ang direksyon ng puwersa ni Muller. Naramdaman ni Muller na ang kanyang buong lakas na atake ay sumala sa hangin at saglit siyang nawalan ng balanse. Sa kanyang pagewang-gewang, nakita niya ang dulongang punyal ni Javier na papalapit sa kanyang tagiliran. Ang dulongang punyal na may pulang tinta ay tila mabagal na papalapit, ngunit may hindi mapipigilang puwersa. Isang kakaibang pakiramdam na parabang ang oras ay bumagal. Naramdaman ni Captain Muller ang pagtindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang anino ng pagkatalo ay dumaan sa kanyang isipan na parang kidlat. Sa kanyang instinct, sinubukan niyang iatras ang kanyang baywang upang iwasan ang atake. Sa isang hiblangang pakakaiba, bahagyang dumaplis ang dulongang punyal ni Javier sa tagiliran ng kanyang uniforme. Isang manipis na pulang linya ang gumuhit dito, ngunit hindi sapat para ituring na isang balidong tama. Ngunit malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Muller. Ang nangyaring sagupaan ay hindi isang simpleng pagmamanman. Perpektong nahulaan ni Javier ang kanyang atake, ginamit ang puwersa nito laban sa kanya, at naglunsad ng isang nakamamatay na ganting atake. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ito ay isang galaw na ibang-iba sa lahat ng kalaban na kanyang nakaharap.
Mabilis na inayos ni Muller ang kanyang postura at lumayo kay Javier. Ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha ay matagal nang nawala. Pinalitan ito ng matinding tension at pagkalito. Ang kanyang asul na mamata ay bahagyang nanginginig. Ang Maaamerikanong nakapaligid ay hindi rin lubos na naintindihan ang nangyari at nagtataka. Sa kanilang paningin, si Muller ang naglunsad ng isang napakalakas na atake at si Javier ay maswerte lamang na nakaiwas. Ngunit alam ni Muller sa sarili niya, hindi iyon swerte. Iyon ay resulta ng napakalaking agwat sa kanilang kakayahan. Sino ka ba talaga? Mahinang bulong ni Muller. Ang kanyang boses ay hindi na mapanuya, kundi puno ng pag-ingat. Walang sagot si Javier at bumalik sa kanyang tila walang depensang postura, walang emosyon sa kanyang mukha, parang isang salamin, ipinapakita lamang niya ang kanyang kalaban. Ang katahimikang iyon ay nagdulot ng hindi matiis na pressure kay Muller. Ang katotohanang hindi niya masukat ang kakayahan ng kalaban ay nagpapabaliw sa kanya. Hindi ko matatanggap ito. Imposibleng matalo ako ng isang Asyanong unggoy na tulad nito. Sigaw ni Muller sa kanyang isip, pinipilit ang sarili. Ang kanyang pride ay tumatangging tanggapin ang pagkatalo. Nagpasya siyang sumugod muli. Sa pagkakataong ito, hindi isang simpleng saksak. Isang mas komplikado at hindi mahuhula ang atake na may kasamang mabilis na footwork at mga pain. Una, yumukos siya na parang target niya ang mabinti at sa sandaling bumaba ang tingin ni Javier, bigla siyang tumayo at iwinasiwas ang punyal patungo sa lig nito. Isang kombinasyon ng bilis, teknika at psychological warfare, isa sa kanyang mga signature moves. Ngunit hindi naloko si Javier sa kanyang pain. Sa pamamagitan ng maliliit na paggalaw ng balikat at balakang ni Muller, alam na niyang ang ligang tunay nitong target. Bahagya niyang inatras ang kanyang katawan upang iwasan ang talim. At kasabay nito, marahan niyang sinipa ang kaliwang paa ni Muller na nakatapak sa unahan. Isang napaka-perpektong timing na hindi man lang namalayan ni Muller kung ano ang nakasagi sa kanya at nawalan siyang balanse at sumubso pasulong. Isang sigaw ang kumawala sa bibig ni Muller. Sinubukan niyang suportahan ang sarili gamit ang kanyang makamay para hindi bumagsak, ngunit mas mabilis ang kilos ni Javier. Habang bumabagsak si Muller, sumulpot si Javier sa kanyang likuran na parang anino. Sinupil ang kanyang lig gamit ang isang kamay at inilagay ang punyal sa kabilang kamay sa eksaktong lokasyon ng puso sa kanyang likod. Isang perpektong posisyon kung saan kahit kaunting diin lang ay malinaw na mamansahan ng pulang tinta ang uniforme. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa training ground. Ang mga Amerikanong kanina'y maingay ay nakatikom na ang magabibig, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kanilang walang talong instructor, si Captain Kate Muller, ay napasuko sa 2 palitan lamang. At ito'y napaka-one-sided na parabang isang matanda na nakikipaglaro sa isang bata. Walang pag-aalinlangan o anumang hindi kinakailangang galaw sa bawat kilos ni Javier. Naramdaman ni Muller ang malamig na talim sa kanyang likod na parabang tumatagos sa kanyang puso at ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hirap siyang huminga dahil sa pagkakasakal at sa kanyang tainga ay maririnig ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Higit pa sa pisikal na sakit, ang hindi niya matagalan ay ang mental shock at kahihiyan. Hindi niya matanggap ang katotohanan, nilinlang siya na parang isang bata ng taong kanyang hinamak at minalit. Mahinang bumulong si Javier sa tainga ni Muller. Ang kanyang boses ay hindi galit o mapanuya, kundi sinlamig at walang emosyon na parang yelo. Panalo na ba ako sa pustahan? Ang tanong na iyon ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Muller. Hindi siya makasagot. Tila naririnig niya ang pagkadurog ng kanyang pride. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya awa, pagkabigla at mula sa ilang sundalong Pilipino, kasiyahan. Nanatili si Javier sa posisyong iyon ilang sandali bago dahan-dahang binitawan si Muller at umatras.
Ibinaba niya ang hawak na punyal sa lupa at naglakad pabalik sa kanyang pwesto sa ilalim ng puno na para bang walang nangyari, walang sigaw ng tagumpay, walang pangungutya sa natalo. Para sa kanya, ito ay isang simpleng pag-ayos lamang ng isang nakakainis na sitwasyon. Ang kanyang kawalang interes ay nakdulot ng mas malaking kahihiyan kay Muller. Kung kinutya o tinawanan man lang sana siya, maaari pa siyang maglabas ng galit, ngunit ganap siyang binalewala nito. Tila isang batong sinipa sa daan, ginawa niyang walang halaga ang kanyang pagkatao. Nakaluhod sa lupa, matagal na tinitigan ni Muller ang papalayong likod ni Javier. Ang kanyang isip ay puno ng kalituhan. Ang kanyang mapaniniwala, ang kanyang pride, at lahat ng kanyang pinahirapan bilang isang sundalo ay nayanik. At sa gitna ng kalituhang iyon, isang malakas na emosyon na hindi pa niya naramdaman noon ang umiikot, hindi galit o kahihiyan, kundi isang primal na takot at paganga sa isang hindi kilalang lakas. Lubos niyang napagtanto kung gaano siya naging mayabang at hangal. Ang kasukdulan ng laban ay dumating ng napakabilis at nakakagulat. Nang perpektong mapasuko ni Javier si Muller mula sa kanyang likuran, tila huminto ang oras. Ang mga sigawan at hiyawan ng mga Amerikano na pumuno sa training ground ay parang mga alingaw-ngaw na lamang mula sa nakaraan. Tanging isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang tingin ng lahat ay nakapako sa pulang dulo ng training dagger sa kamay ni Javier at sa likod ni Muller kung saan ito nakatutok. Pinanatili ni Javier ang posisyong iyon ng ilang segundo pa. Hindi ito isang hindi kinakailangang pagpapakitang gilas o pangungutya. Ito ay isang uring ng paggalang na nagbibigay ng oras upang tanggapin ang pagkatalo at isang ritual na nagmamarka sa pagtatapos ng laban. Ang kanyang malamig na tingin ay hindi natitinag at walang anumang emosyon. Mukha siyang isang makina na ginampanan lamang ang kanyang misyon. Sa wakas, binitawan niya ang braso ni Muller at tahimik na umatras. Nang mawala ang puwersa, ang katawan ni Muller ay bumaksa sa lupa na parang isang manikang naputulan ng tali. Nakaluhod siya sa lupa, humihingal ng malakas. Mas matindi ang epekto ng mental shock kaysa sa pisikal. Ginamit niya ang lahat ng kanyang teknika, lakas at karanasan, ngunit hindi man lang siya nakatama ng isang balidong atake at ganap na natalo. At ito ay sa siku-sipa kung saan siya pinakakumpiyansa. Isang hindi kapanipaniwalang katotohanan. Saglit na tiningnan ni Javier si Muller na nakaluhod sa lupa. Wala sa kanyang tingin ang saya ng isang nagwagi o awa. Tila tinitiyak lamang niya na tapos na ang lahat. Inihagis niya ang hawak na training dagger sa lupa. Ang tunok ng metal na tumama sa lupa ay malakas na umalingaw-ngaw sa katahimikan. At pagkatapos, tila walang nangyari, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang pwesto. Lahat ng sundalo sa training ground na nakatingin sa kanyang papalayong likod ay hindi makapagsalita, lalo na ang mga Amerikano na hindi may larawan ang kanilang pagkabigla. Nasaksihan nila kung paano bumagsak ng ganito kaluba ang kanilang idolo at simbolo ng pagiging walang talo na si Captain Muller. Sa taong kanilang kinutya bilang munting bata, sa tahimik at mukhang mahinang sundalong Pilipino. Iyon ang sandali kung kailan nayanig ang kanilang buong pananaw sa mundo. Hindi na nila maaring maliitin o hamakin ang mga sundalong Pilipino tulad ng dati. Sa isang laban, malinaw na itinata ni Javier sa kanilang naisipan ang lakas ng LRR at ng buong hukbong Pilipino. Tahimik din ang nga sundalong Pilipino. Ngunit ang kanilang katahimikan ay iba sa katahimikan ng nga Amerikano. Sa kanilang nga dibdib, mayroong isang mainit na damdamin na kumukulo. Isang halong kagalakan dahil sa pagbawi ng kanilang nasirang dangal at pagmamalaki sa napakalaking galing na ipinakita ng kanilang kasamahan. Walang sinuman sa kanila ang sumigaw o nag-ingay. Ngunit nagpalitan sila ng tingin at tahimik na ipinagdiwang ang tagumpay. Sa lugar ng labanan,
Tanging si Muller na lamang ang naiwan. Nakaluhod pa rin siya, hindi mayangat ang kanyang ulo. Sa kanyang tainga, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang huling sinabi ni Javier, "Panalo na ba ako sa pustahan?" Hindi iyon isang simpleng tanong. Ito ay isang pahatol sa kanyang kayabangan at isang anunsyo na dumating na ang oras upang bayaran ang mapanlait na pustahan na kanyang inalok. Ang pangakong ibibigay ang kanyang sarili sa kanya sa loob ng isang gabi o sa buong weekend. Noong una niyang sinabi iyon, inisip niyang isa lamang itong paraan upang kutyain ang kalaban na hindi kailanman mangyayari. Ngunit ngayon, ito ay isang hindi maiwasang katotohanan na sumasakal sa kanyang lig. Isa sa kanyang matauhan ang maingat na lumapit at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Captain, ayos lang po ba kayo?" Marahas na iwinaksi ni Muller ang kamay. "Umalis ka, huwag ninyo akong kausapin." Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ayaw niyang ipakita ang ganitong kahinaan sa harap ng kanyang tauhan. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig. Nanghihina ang kanyang mabinti at ilang beses siyang muntik ng matumba. Naktiimbagang siya at pilit na tumayo ng tuwid. Tinitigan ang direksyon kung saan nawala si Javier. Hindi na niya ito makita, ngunit ang presensya nito ay mas malinaw kaysa dati. Kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo at kailangan niyang bayaran ang pustahan. Para sa isang sundalo, ang isang pangako lalo na't isang pangakong may kinalaman sa buhay at karangalan ay dapat tuparin. Ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang kahihiyang ito. Pupunta ba siya sa kanya at luluhod para humingi ng tawad? O tutuparin ang pangako at ipaubaya ang sarili sa kanyang desisyon? Ang kanyang isip ay sasabok na sa dami ng komplikadong mga iniisip. Hindi na maalala ni Muller kung paano natapos ang lahat ng pagsasanay ng hapong iyon. Kumilos siya na parang isang makina, ngunit ang kanyang isip ay umikot lamang kay Javier at sa pustahang kanyang napanalunan. Hindi rin siya nakpakita sa hapunan. Matapos ang evening formation at unti-unting namatay, ang nailaw sa kampo, sa wakas ay nagpasya siya. Hinubad niya ang kanyang uniforme at naligo. At sa pinaka-comfortable at walang depensang kasuotan, isang military t-shirt at shorts, lumabas siyang kanyang barracks. Ang kanyang mapaa ay naglakad patungo sa tulugan ng mga Pilipino, partikular sa lugar kung saan naroon si Javier. May determinasyon sa kanyang mukha, ngunit sa likod nito ay may malalim na takot sa hindi kilalang sitwasyon na kanyang haharapin. Ang hangin ng gabi ay kakaibang malamig. Matapos ang laban, isang awkward at mabigat na katahimikan ang bumalot sa training ground. Ang ma-Amerikano na hindi pa rin makapaniwala sa nakakagulat na pagkatalo ng kanilang instructor ay nahiwa-hiwalay habang ang mga Pilipino ay bumalik sa kani-kanilang pwesto ng walang imik. Si Javier, na parabang walang nangyari, ay tinapos ang paglilinis ng kanyang baril at naghanda para sa susunod na pagsasanay. Ang kanyang kalmadong itsura ay nagparamdam na parang isang kasinungalingan lamang ang matinding laban kanina. Ngunit sa buong hapong iyon, ang matatalas na tingin ni Captain Muller ay patuloy na nakatutok sa kanyang likod. Sa kanyang mamata, may halong galit, kahihiyan at isang kakaibang kuryosidad na hindi pa nakikita dati. Lumipas ang oras, natapos ang lahat ng pagsasanay at dumilim. Hindi sila nakita sa hapunan o sa libreng oras pagkatapos nito. Si Muller ay hindi lumabas ng kanyang barracks at si Javier ay tahimik na kasama ang kanyang kasamahan. Sa barracks ng Pilipino, may halong pag-asa at pag-aalala. Isang katanungan kung paano haharapin ni Javier ang pustahan. Ang mga kasamahang nakakakilala sa kanya ay naniniwalang hindi niya itutuloy ang ganong mapanlait na pustahan. Ngunit sa isang banda, umaasa rin silang gagantihan niya sa anumang paraan ang mayabang na opisyal na Amerikano. Habang lumalalim ang gabi at tapos na ang formation, nang ang lahat ay naghahanda ng matulog,
dahan-dahang bumukas ang pinto ng baraks ng mga Pilipino at isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Si Captain Kate Muller. Hindi siya naka-uniforme kundi naka-gray na t-shirt at itim na shorts. Ang kanyang mukha na walang makeup at ang buhok na basta nalang itinali ay malayo sa kanyang anyo na punong autoridad sa training ground. Ngunit mayroong determinasyon sa kanyang mukha. Sa kanyang pagpasok, lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Walang pag-alinlangan, diretsong naglakad si Muller patungo sa higaan ni Javier. Si Javier, na tila naghahanda ng matulog, ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama ng walang pangitaas. Ang kanyang katawan ay puno ng malalaki at maliliit na paklat mga tama ng bala, saksak at paso na hindi malaman ang pinagmulan. Ang mga paklat na iyon ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng manatunay na laban ng kanyang pinagdaanan. Saglit na napigil ang hininga ni Muller. Siya man ay dumaan sa maraming digmaan, ngunit ngayon lang siya nakakita ng isang sundalo na may ganun kalalang mapaklat. Tila pinapatunayan ng paklat na iyon ang malahalimaw na kakayahang nakatago sa likod ng kanyang tahimik na anyo. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Javier sa kanyang pagdating at walang emosyon siyang tiningnan. Anong kailangan mo? Ang kanyang boses ay mababa at kalmado. Lumunok ng lawe si Muller at sinabi ang kanyang inihandang mga salita. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nandito ako para tuparin ang pangako sa pustahan. Sa kanyang nga salita, biglang nanigas ang hangin sa loob ng baraks. Ang mga kasamahan sa paligid ay nagpigil ng hininga at pinanood ang dalawa. Saglit siyang tinitigan ni Javier bago mahinang tumawa. Hindi ito isang tawa ng pagama o pangungutya. Ito ay isang tawa ng pagkadismaya na parabang hindi siya makapaniwala. Umuwi ka na. Wala akong balak na sayangin ang oras ko sa ganyang walang kwentang pustahan. Ang kanyang sagot ay matigas. Tinitignan niya ang alok nito bilang isang bagay na walang halaga. Ngunit hindi umatras si Muller. Handa na siyang harapin ang lahat. Hindi maari. Ang pangako ay pangako. Dapat panagutan ng isang sundalo ang kanyang salita. Kahit anong gawin mo sa akin, ayos lang. Iyon ang kabayaran sa aking pagkatalo. Ang kanyang tingin ay seryoso, hindi lang siya pumunta para tuparin ang pustahan. Sinusubukan niyang muling buuin ang kanyang nasirang dangal sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng malinis na pagtanggap sa pagkatalo at pagharap sa kabayaran nito. Saglit na tiningnan ni Javier ang kanyang nga mata. Nabasa niya sa loob nito ang nanginginig na takot at ang mas malakas na pride bilang isang sundalo. Bahagya siyang bumuntong hininga at tumayo. Kinuha niya ang kanyang military jacket at isinampe sa mga balikat ni Muller. May ibang tao dito. Sumunod ka sa akin. Maikli siyang nagsalita at lumabas ng barracks. Saglit na nakalinlangan si Muller ngunit sumunod din sa kanya. Ang kanyang jacket ay may amoy niya at bahagyang amoy ng pulbura. Isang kakaibang amoy, ngunit nakbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Naglakad sila ng walang imikan patungo sa isang tahimik na lugar sa gilid ng training ground. Puno ng bituin ang kalangitan at tanging ang huni ng magakuliglik ang bumabasag sa katahimikan. Huminto si Javier sa harap ng isang military jeep na nakaparada. Umupo siya sa hood nito, naglabas ng sigarilyo at sinindihan. Gaano ka nakatagal sa serbisyo? Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Ang tanong ay malayong-malayo sa inaasahan ni Muller, 12 taon. Pagkatapos ng akademya, nagkomisyon agad ako. Ang aking karanasan sa labanan ay 4 na beses sa Afghanistan, 2 beses sa Iraq. Mekanikal siyang sumagot. Humitit ng mahaba si Javier at ibinuga ang usok habang nakatingin sa kalangitan. Mas matagal ka pa sa akin, naktaka si Muller sa sinabi niya. Ako, 10 taon na. Ang karanasan sa labanan. Hindi mabilang. At hindi ko pwedeng sabihin, walang anumang pagyayabang o pagpapakitang gilas sa kanyang boses. Sinasabi lamang niya ang isang katotohanan.
Ngunit ang bigat na dala nito ay sapat na upang mapahanga si Muller. Bahagya niyang nahulaan ang kalikasan ng mga misyon na ginagampanan ng LRR. Sila ay isang shadow unit na lumalaban sa madigmaang hindi nakatala. Bakit mo inalok ang ganoong pustahan? Dahil lang ba gusto mo akong insultuhin? Tanong muli ni Javier. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa langit. Hindi makatingin ng diretso si Muller sa kanyang mukha at yumuko. Hindi ko nagustuhan ang katahimikan ninyo. Mukhang walang tapang, walang kumpiyansa. Masyadong iba sa amin. Naging mayabang ako. Mali ako. Tapat niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Itinapon ni Javier ang natitirang sigarilyo sa lupa at tinapakan ito. Mali ka. Hindi kami tahimik. Maingat kami. Nakita na namin ang pagkamatay ng maraming kasamahan at alam naming ang nga pagkamatay na iyon ay nagsisimula sa pinakamaliit na pagkakamali. Sa larangan ng digmaan, ang pinakamaingay ang laging unang namamatay. Sa halip na sumigaw, kami ay nanunot, nakikinig at nag-iisip. Iyon ang aming paraan para mabuhay. Bawat salita niya ay tumusok na parang punyal sa dibdib ni Muller. Ang katahimikang kanyang kinutya bilang kawalan ng tapang ay isang masakit na aral pala na natutunan mula sa maraming pagkamatay. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan dahil sa kanyang kamangmangan at makitit na pag-isip. Umuwi ka na, tapos na ang pustahan. Ngayong gabi, ibinigay mo sa akin ang iyong kayabangan at tinanggap ko iyon. Sapat na iyon. Sabi ni Javier at bumaba mula sa jeep at naglakad pabalik sa barracks. Naiwan si Muller na tila nakapako sa kinatatayuan. Tinitignan ang kanyang papalayong likod. Sa halip na bigyan siya ng pisikal na kahihiyan, binigyan siya nito ng mas malalim na aral sa isipan. Tinrato siya nito hindi bilang isang babaeng talunan, kundi bilang isang sundalong naligawng landas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Muller hindi kahihiyan, kundi isang hindi may paliwanag na paggalang na sumisibol sa kanyang puso. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay puno nga iniisip tungkol sa isang taong nagngangalang Javier Reyes. Hindi siya isang simpleng malakas na tao. Isa siyang sundalo na may malalim na filosofiya. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, sa gitna ng asul na kadiliman, nagising si Muller. Gising siyang magdamag, ngunit sa di malamang dahilan, hindi pagod ang kanyang katawan. Sa halip, ang kanyang isip ay mas malinaw kaysa dati. Ang pumuno sa kanyang isipan ay ang pag-usap nila ni Javier kagabi. Hindi kami tahimik, maingat kami. Ang mababang boses nito ay patuloy na umalingaw-naw sa kanyang tainga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang malalim na pagdududa sa kanyang mga paniniwala at pamamaraan bilang isang sundalo. Lumabas siyang barracks at nagsimulang mag-jogging. Habang tumatagos ang malamig na hangin ng umaga sa kanyang baga, tila unti-unting lumilinaw ang kanyang magulong isipan. Matapos ang ilang ikot sa training ground, nakarinig siya ng mahinang putok ng baril mula sa di kalayuang firing range. Masyado pang maaga para sa regular na pagsasanay. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa direksyon ng tunok at doon nakita niya si Javier basang-basa ng pawis, mag-isang nagsasanay sa pamamaril. Hawak niya ang isang pistola at hindi nakatayo lang, kundi patuloy na gumagalaw habang pinapuputukan ang target. Ang kanyang magalaw ay tila isang sayaw matikas ngunit walang anumang pagkakamali. Kahit na patuloy na nagbabago ang distansya at anggulo sa target, ang kanyang magabala ay laging tumatama sa gitna nito. Nakpigil ng hininga si Muller habang pinapanot siya. Siya man ay magaling sa pamamaril, ngunit ang ganoong uri ng dynamic shooting ay nasa ibang antas. Hindi lamang ito isang teknikal na kasanayan sa pagbaril, kundi isang larangan na nangangailangan ng perpektong kontrol sa sariling katawan at pagiging isa sa kapaligiran. Matapos maubos ang isang magazine, saglit na huminga ng malalim si Javier at tiningnan ang mga target. Lahat ng bala ay nakatutok sa headshot line at sa dibdib.
Tila hindi pa siya kontento, bahagya siyang kumunot no, nakabit ng bagong magazine at akmang magsisimula muli. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tingin ni Muller na nakamasid sa kanya. Huminto siya sandali at lumingon dito. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Siya ang unang nagsalita. Ngumiti ng awkward si Muller at lumapit sa kanya. Ikaw, kanina ka pa ba rito? Ang oras bago sumikat ang araw, kung kailan pinakamadilim, ang pinakamagandang oras para mag-focus. Ang kanyang sagot ay napaka-ordinaryo, ngunit mayroon itong sariling filosofiya. Tumayo si Muller sa tabi niya at tiningnan ang ma-target na butas-butas na kahanga-hanga. Kahit sa US, bihira akong makakita ng ganitong galing sa dynamic shooting. Ang kanyang papuri ay taos puso. Nagibit balikat si Javier at sumagot. Sa totoong laban, hindi naman hihintayin na target na tumayo lang ako. Kulang pa ito. Hindi siya kontento sa kanyang sariling kakayahan at patuloy na hinahamon ang sarili. Sa itsura niyang iyon, nakita ni Muller ang purong dedikasyon at kababaang loob ng isang sundalo na kanyang nakalimutan o hindi kailanman nakaroon. Bigla niyang naalala ang pustahang napanalunan nito. Kagabi, winakasan na niya ang pustahan, ngunit mayroon pa rin siyang utang na loob. Instructor Reyes, tawag ni Muller sa kanya, ang pangako kong ibibigay ang lahat sa akin sa weekend. Kung gugustuhin mo, valid pa rin iyon. Sa kanyang sinabi, saglit siyang tiningnan ni Javier. Ang kanyang mamata ay bahagyang nagbago. Tila saglit siyang nag-isip bago nagdesisyon at nagsalita. Sige, kung ganun, sa weekend na ito, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa aking training ground. Ang kanyang sagot ay maikli. Nahulaan ni Muller na ang sinasabi niyang training ground ay hindi isang pasilidad sa loob ng kampo. Sa kanyang nga mata, naramdaman niyang hindi ito magiging isang ordinaryong pagsasanay, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, isang hindi may paliwanag na pananabik ang nagpatibok ng kanyang puso. Pagsapit ng weekend, gaya ng napag-usapan, isinama ni Javier si Muller palabas ng kampo. Sumakay sila sa isang military jeep at nagbiyahe ng malayo patungo sa isang liblib na lugar sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre. Kung saan natapos ang daan, ipinarada niya ang sasakyan at nagsimulang umakyat sa bundok. Dala lamang ang kaunting emergency food, tubig at isang kutsilyo. Sumunod din si Muller sa kanya. Saan ang ating destinasyon? Ano ang layunin ng pagsasanay na ito? Tanong ni Muller habang humihingal. Hindi lumingon si Javier at sumagot, walang destinasyon. Ang layunin ay mabuhay. Mula roon, nagsimula ang isang impyernong pagsasanay. Itinulak ni Javier si Muller sa magasugdulang sitwasyon. Pinilit niya itong tumawid sa mga matatarik na bundok ng walang pahinga at maghanap ng pagkain sa kalikasan. Sa gabi, kinailangan nilang labanan ang lamig sa loob ng isang kuweba habang bumabagyo. Ipinagmamalaki ni Muller ang kanyang superior na physical at mental na lakas kahit sa US Special Forces. Ngunit ang pagsasanay na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Higit pa sa pisikal na sakit, ang mas mahirap ay ang kawalan ng katiyakan kung kailan ito matatapos at ang pakiramdam ng pagiging ganap na hiwalay sa sibilisasyon. Sa ikalawang araw ng pagsasanay, halos himatayin na si Muller. Ang kanyang buong katawan ay puno ng gagalos at sugat at ang kanyang isip ay nalilito dahil sa ilang araw na hindi pagkain at pagtulog ng maayos. Habang umaakyat sa isang matarik at basang bangin, nadulas siya at nahulog sa isang mapanganib na sandali. Isang malakas na kamay mula sa itaas ang humawak sa kanyang braso, si Javier. Gamit ang isang braso lamang, hinila niya ito pataas. Mag-ingat ka, dito ang kamatayan ay kabiguan. Ang kanyang boses ay sinlaming ng yelo, ngunit ang kanyang kamay na humahawak sa braso nito ay siniinit ng apoy.
Nahila si Muller pataas at bumaksak sa lupa, humihingal ng malakas. Mainit na luha ang dumaloy mula sa kanyang nga mata. Sabay-sabay na sumabok ang kanyang pisikal na limitasyon at mental na pressure. Mula nang maging sundalo, hindi pa siya nagpakita ng kahinaan sa harap ng sinuman. Muli siyang nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang umiiyak na sarili, ngunit si Javier ay walang imik na umupo sa tabi niya at tumingin sa langit. Hindi niya ito pinagalitan o kinomportable. Tahimik lamang siyang naghintay hanggang sa makalma nito ang sarili. Matapos umiyak ng matagal, nang bahagyang kumalma na si Muller, tinanong niya ito sa paos na boses. Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Ito ba ang ganti mo sa pustahan? Dahan-dahang gumiling si Javier. Hindi ito pagiganti. Ito ay isang aral. Isa kang malakas na sundalo, ngunit ang iyong lakas ay nakasandal sa napakaraming bagay high-tech na kagamitan, perpektong suplay at napakalakas na firepower. Gusto kong makita mo sa sarili mo kung ano ang matitira sa iyo kapag inalis ang lahat ng iyon. Ang pinakamalakas na sandata ng isang sundalo ay hindi ang baril o punyal, ito ay ang kanyang sarili. Ang kanyang nga salita ay tumama ng malakas sa isipan ni Muller. Napagtanto niya kung gaano siya umasa sa maraming bagay at ang lalaking ito sa kanyang harapan ay nasa isang antas na higit pa sa lahat na iyon. Siya ay isang perpektong sandata ng tao na kayang mabuhay kahit saan sa mundo kahit walang dala. Sa sandaling iyon, ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay naging higit pa sa paggalang. Ito ay naging paganga. Nakita niya sa kanya ang tunay na anyo ng isang mandirigma. Nagpatuloy ang matinding pagsasanay sa kabundukan. Naranasan ni Muller ang proseso kung saan ang kanyang katawan at isipan ay umabot sa sukdulan, nadurog at muling nabuo. Itinuro sa kanya ni Javier ang lahat ng kailangan para mabuhay, kung paano kilalanin ang nakalalasong halaman at mga pwedeng kainin, kung paano kumilos ng walang iniiwang bakas, kung paano gamitin ang kapaligiran upang gumawa ng silungan, at kung paano manghuli ng hayop gamit lamang ang kanyang makamay. Ang kanyang kaalaman ay hindi natutunan sa mga libro, kundi isang buhay na karunungan na nakuha mula sa hindi mabilang na karanasan sa tunay na labanan. Sa mga unang araw, pasibo lamang na sinusunod ni Muller ang kanyang naturo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nagiging katulad niya. Nagsimula siyang makinig sa mga tunog ng kalikasan, malayo sa ingay ng siyudad at artipisyal na ilaw, at natutunang basahin ang galaw ng mga bituin sa dilim. Naging mas matalas ang kanyang mapandama, at natutunan niyang maramdaman ang maliliit na pagbabago sa kapaligiran na hindi niya napapansin noon. Naramdaman niyang unti-unti siyang nagiging bahagi ng kalikasan. Sa ikalimang araw ng pagsasanay, sa gabi, nakaupo sila sa loob ng isang maliit na kuweba sa harap ng isang siga. Oras na para kumain ng mainit na pagkain at magpahinga matapos ihawin ang isang kunehong nahuli nila sa umaga. Sa loob ng ilang araw, ganap na nagbago ang itsura ni Muller. Ang kanyang mukha, nasunok sa araw at may magagalos, ay malayo sa malinis na anyo ng isang opisyal, ngunit ang kanyang mata ay mas malalim at mas matindi kaysa dati. Naintindihan mo na ba? Mahinang tanong ni Javier habang nakatingin sa siga. Tumango si Muller, kung gaano ako naging mayabang at kung gaano ako naging mahina. Binigyan mo akong isang aral na mas malaki pa sa pagkatalo. Ang pagkatalo ay hindi kahinaan. Ang hindi pagkatuto mula sa pagkatalo ang siyang kahinaan. May malalim na kahulugan ang kanyang nga salita. Isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi na sila sundalong Amerikano at Pilipino o panalo at talunan. Sila ay mga kasamang mandirigma na naktiwala sa isa at isa para mabuhay sa malupit na kalikasan. Bakit ka naging sundalo? Maingat na tanong ni Muller. Gusto niyang malaman ang kanyang personal na kwento. Saglit na nag-alinlangan si Javier bago mahinahong nagsalita. Dahil mayroon akong gustong protektahan.
Ang kanyang sagot ay maikli, ngunit maraming kahulugan ang nakapalob dito. Hindi na siya nakpaliwanag pa, ngunit nahulaan ni Mueller na ang sinasabi niyang gustong protektahan ay hindi lamang isang bansa o ideolohiya. Malamang na ito ay isang pamilya, isang kasintahan, o isang ordinaryong buhay kasama ang mamahal sa buhay. Ang katotohanang siya na lumalaban sa mga walang pangalang digmaan sa anino ay kabalintuna ang lumalaban para sa pinaka-ordinaryong kaligayahan ay nakpadurok sa kanyang puso. Ikaw naman, tanong ni Javier sa kanya, gusto kong patunayan na hindi ako mas mahina kaysa sa mga lalaki, na mas malakas at mas magaling ako sa kanila. Kaya nagsanay ako ng mas matindi kaysa kaninuman at unang nagboluntaryo sa mga mapanganib na misyon. Pero ngayon, iniisip ko, ang kalaban ko pala ay hindi ang mga nasa labas, kundi ang inferiority complex sa loob ko. Sa unang pagkakataon, inamin niya ang kanyang pinakamalalim na saloobin. Hindi siya hinusgahan o kinaawaan ni Javier, bakos ay tahimik lamang na pinakinggan ang kanyang kwento. Ang kanyang katahimikan ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang salita ng pag-alif. Napagtanto niyang sa harap niya, hindi niya kailangang magpanggap na malakas. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ng mahimbing si Mueller. Ang init ng siga at ang presensya niya sa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng hindi may paliwanag na kapanatagan na naginip siya. Isang panaginip kung saan naligaw siya sa isang madilim at malalim na gubat. Habang nanginginig sa takot, may humawak sa kanyang kamay. Isang mainit at malakas na kamay. Hinila siya nito palabas ng gubat at isang nakakasilaw na sikat ng araw ang sumalubong sa kanya. Kinaumagahan, nagsimula silang bumabang bundok. Isang linggo na ang nakalipas mula nang sila'y umakyat, higit pa sa isang weekend. Sa loop ng jeep pabalik sa kampo, walang nagsasalita sa kanila. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay hindi na awkward o hindi comfortable, isang malalim na ugnayan kung saan naiintindihan nila ang isa't isa kahit walang salita ang nabuo. Pagbalik nila sa kampo, nagulat ang lahat sa kanilang itsura, lalo na ang makatauhan ni Mueller na hindi makapagsalita nang makita ang kanilang opisyal na mukhang kagagaling lang sa gubat. Ngunit nang makita nila ang hindi matatawarang lakas at lalim sa kanyang mga mata, walang sinuman ang naglakas loob na magtanong kung ano ang nangyari. Mula ng araw na iyon, ganap na nakbago ang kapaligiran sa training ground. Hindi na minalit o kinutya ni Mueller ang masundalong Pilipino. Sa halip, aktibo siyang nakpakita ng interes sa kanilang mga pamamaraan ng pagsasanay at humingi pangampayo kay Javier. Dahil sa kanyang pagbabago, nagsimula na ring tingnan ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa ibang paraan. Ang hindi nakikitang pader sa pagitan ng dalawang unit ay gumuho at nagsimula ang isang tunay na pinaksanip na pagsasanay. Ngunit sa puso ni Mueller, isang bagong uringang damdamin ang sumisibol. Ang pagalang at ugnayan niya kay Javier ay unti-anting nagiging higit pa ron. Madalas niyang nahuhuli ang sarili na walang kamalay-malay na tinititigan ito sa gitna ng pagsasanay at nagugulat siya. Ang kabaitang nakatago sa likod ng kanyang seryosong mukha at ang malalim na kalungkutan sa loob ng kanyang lakas ay umantig sa kanyang puso. Nalilito siya kung ano ang damdaming ito, ngunit isa lang ang sigurado. Binago ng lalaking nagnangalang Javier Reyes ang kanyang buong buhay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kakaibang damdaming ito. Matapos ang espesyal na pagsasanay sa kabundukan, pumasok sa isang kakaibang yugto ang relasyon nina Mueller at Javier. Opisyal, sila pa rin ay mga instructor mula sa US at Pilipinas nakalahok sa isang joint training, ngunit mayroong isang hindi may paliwanag
na ugnayan sa pagitan nila. Madalas silang nagpapalitan ng tingin sa training ground at minsan ay nakakaroon ng maikling pag-usap na sila lang ang nakakaintindi. Ang kanilang pagbabago ay napansin din nga matao sa paligid. Lalo na ang matauhan ni Muller na nagtataka sa malumanay na kilos na ipinapakita ng kanilang instructor sa tuwing kaharap ang Pilipinong instructor. Nalilito si Muller sa damdaming sumisibol sa kanyang puso. Buong buhay siyang naging sundalo at itinuring na kahinaan ang pagpapakita ng emosyon. Lalo na ang pagbubukas ng puso sa isang lalaki, isang bagay na hindi niya maisip. Ngunit iba si Javier. Iba siya sa lahat na lalaking nakilala niya. Hindi siya tinrato nito bilang isang babae, pero hindi rin bilang isang lalaki. Tinrato siya nito bilang isang mandirigma, isang kapantay na kasama. Sa harap ng kanyang tingin na walang anumang prejudice, sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang hindi niya kailangang magpanggap o magdepensa. Si Javier man ay nakakaramdam enerhe espesyal na damdamin para kay Muller. Noong una, isa lamang siyang mayabang na opisyal na Amerikano sa kanyang paningin. Ngunit matapos nilang pagdaanan ang pagsasanay sa bingit ng buhay at kamatayan, nakita niya ang lakas at kadalisayan na nakatago. Sa loob nito, siya ang pinakatapat at pinakaapasyonadong tao na kanyang nakilala. Ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang nararamdaman. Magkaiba ang kanilang mga mundo. Kapag natapos ang joint training, babalik siya sa Amerika at siya naman ay muling maglalaho sa anino. Dahil alam niyang hindi maaring magsimula ang isang relasyon, sinubukan niyang dumistansya. Isang araw, isang high-intensity simulated counterterrorism drill ang isinagawa upang subukan ang tiwala at kooperasyon ng dalawang unit. Ang senaryo ay ang pag-rescue sa isang hostage. Upang maging makatotohanan, isinagawa ito sa isang gusali na halos kamukha ng isang tunay na lugar gamit ang paintballs sa halip na totoong bala. Ang Alpha Team ng LRR na pinamumunuan ni Javier at ang Bravo Team ng US Special Forces na pinamumunuan ni Muller ay makasamang papasok sa gusali. Tila maayos ang takbo ng pagsasanay. Nakpakita ng perpektong kooperasyon ang dalawang team habang isa-isang pinapatay ang virtual na terorista sa loob. Ang matalas na pagpapasya ni Javier at ang matapang na pagsugot ni Muller ay nagdulot ng synergy at walang makapigil sa kanilang pag-abante. Ngunit pagdating sa huling silid kung saan naroon ang hostage, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari. Bukod sa hostage, maraming terorista ang nakatago sa likod ng mga komplikadong istruktura at may mga booby trap sa paligid. Isang malinggalaw at malalagay sa panganib ang buong team. Sa sandaling iyon, gumawa ng isang matapang na desisyon si Muller. Humingi siya ng cover fire mula sa kanyang team at siya mismo ang susugod sa silid upang makuha ang atensyon ng mga terorista. Sa pagkakataong iyon, ililigtas ng team ni Javier ang hostage. Isang napakapanganib na plano, ngunit kung magtatagumpay, mababawasan ang pinsala, masyadong mapanganib. Kailangan nating maganap ng ibang paraan. Tutol ni Javier, hindi niya kayang gawing pain si Muller, ngunit matatag ang desisyon ni Muller. Wala ng oras, alam mo ang galing ko, kaya ko to, magtiwala ka sa akin. Walang pag-aalinlangan sa kanyang nga mata. Saglit na nag-isip si Javier. Ang kanyang malamig na lohika bilang isang instructor ay nagsasabing ang plano nito ang pinaka-epektibo. Ngunit ang kanyang damdamin bilang isang lalaki ay hindi pumayag na ilagay siya sa panganib. Sa huli, hindi niya kayang talikuran ang tiwalang nasa mga mata nito. Sige, papasok tayo pagkatapos ng 3 segundo. Siguraduhin mong mabubuhay ka. Nang makuha ang kanyang pahintulot, nagpasabog si Muller ng flashbang at sumugot sa silid.
Habang nalilito ang terorista na pansamantalang nawalan ng paningin, sumuot siya sa pagitan ng maharang na parangbala, nagpaputok ng paintballs. Gaya ng inaasahan niya, lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Javier at ng kanyang team ang pagkakataon, binasag ang bintana sa kabilang panig at pumasok sa silid. Tila magtatagumpay ang operasyon. Karamihan sa mga terorista ay napasuko na at nakuha na ni Javier ang hostage. Ngunit sa sandaling iyon, isang huling terorista na hindi napansin ang tumayo mula sa mga kasamahang bumagsak at itinutok ang baril sa likod ni Muller. "Muller, sa likod mo!" Halos kasabay ng sigaw ni Javier. Naramdaman ni Muller ang malamig na panganib mula sa kanyang likuran. Isang iglap. Wala ng oras para lumingon. Nang akmang pipikit na siya, inaasahan ang pagkatalo. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Si Javier, na nasa harapan niya, ay biglang tumalon at niyakap siya. Bang! Isang tunog ang umalingaw-ngaw at isang malinaw na pulang mansana, paintball ang pumutok sa likod ni Javier. Ayon sa patakaran ng pagsasanay, siya ay patay na. Natapos ang lahat ng sitwasyon at inanunsyo ng control officer sa pamamagitan ng megaphone ng pagtatapos ng pagsasanay. Hindi makagalaw si Muller sa loob ng yakap ni Javier. Naramdaman niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Para iligtas siya, isinakripisyo niya ang sarili. Hindi alintana ang resultang pagsasanay. "Tanga, training lang to," sabi ni Muller sa nanginginig na boses. Binitawan siya ni Javier at tumayo. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mata ay malalim na nakalala. "Hindi ko pwedeng pabayaan ang tauhan ko," maikli siyang sumagot at lumabas ng silid. Ang salitang tauhan ay tumata ng malalim sa puso ni Muller. Itinuturing na pala siya nito bilang isa sa mga taong dapat niyang protektahan. Napaupo siya sa sahig, nakatulala sa pulang mansa na paintball sa likod nito. Hindi iyon isang simpleng mansa, tila isang tatak ng kanyang nararamdaman para sa kanya. At napagtanto niya, ang nararamdaman niya para sa kanya ay hindi lamang paggalang o pagkakaibigan, kundi pag-ibig. Ang damdaming pilit niyang itinatanggi ay sa wakas ay inamin niya sa harap ng kanyang sakripisyo. Matapos ang simulated training, isang kakaibang awkwardness ang namayani sa pagitan nina Javier at Muller. Ang kanyang ginawa, ang pagsakripisyo sa sarili para iligtas siya, ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa puso ni Muller. Napagtanto niyang pag-ibig na ang kanyang nararamdaman, ngunit kasabay nito, hindi niya alam kung paano lalapit sa kanya. Si Javier man ay naguguluhan sa kanyang ginawa. Instinctively niyang prinotektahan si Muller, ngunit iyon ay isang kilos na nawalan ng malamig na pag-isip bilang isang instructor. Naramdaman niyang dahil sa kanya, nayayanig ang kanyang prinsipyo, kaya sinimulan niya itong iwasan. Ang kanilang distansya ay lalong lumalim bago ang huling yugto ng joint training, ang comprehensive survival exercise. Ang pagsasanay na ito ay kinasasangkutan ng paghahalo ng miyembro mula sa dalawang unit sa mga random na team, paglalagay sa kanila sa isang malawak na kabundukan na itinalaga bilang teritoryo ng kaaway at pagtakas patungo sa isang target na lokasyon sa loob ng itinakdang oras. Sa pag-aakala ng pinakamasamang sitwasyon, bawat team ay binigyan lamang ng kaunting pagkain, isang mapa at isang kompas. Nakataon na makasama sa isang team sina Javier at Muller. Bukod sa kanila, may dalawang sundalong Amerikano at isang Pilipino, 5 miyembro lahat. Sa gitna ng isang hindi pamilyar na grupo at awkward na kapaligiran, nagsimula ang pagsasanay. Mula sa sandaling bumaba sila mula sa helikopter gamit ang lubid sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Kailangan nilang umasa sa isa't isa para mabuhay.
Natural na si Javier ang naging leader ng team. Tiningnan niya ang mapa, tinukoy ang pinakamaikling ruta at ginamit ang kapaligiran upang makahanap ng isang lihim na daan para maiwasan ang nga humahabol. Ang kanyang nga desisyon ay laging tama at ang kanyang nga utos ay maikli at epektibo. Humanga si Muller sa kanyang pamumuno, ngunit sa kabilang banda, nasaktan siya sa paraan ng pagdistansya nito sa kanya. Mabait siya sa lahat ng miyembro ng team, ngunit sa kanya, sadya niyang iniwasan ang tingin o gumagamit ng formal na tono. Sa ikalawang araw ng pagsasanay, nalagay sila sa panganib na mapalibutan ng isang virtual na kaaway na humahabol sa kanila. Nakulong sila sa isang canyon na napapaligiran ng ngabangin. Ang tanging daan palabas ay isang makitit na landas na malamang na may nag-abang na mga kaaway. Naramdaman ang tension at kaba sa mga mukha ng mga miyembro ng team. Anong gagawin natin? Tiyak na mahuhuli tayo rito, sabing isa sa mga Amerikanong sundalo, balisa. Lahat ay nakatingin sa bibig ni Javier. Sa sandaling iyon, nagsalita si Muller. May paraan, pupunta ako sa landas na iyon para makuha ang atensyon ng makaaway. Habang ginagawa ko iyon, ang iba ay aakyat sa bangin na iyon para umikot. Itinuro niya ang isang halos patayong pader ng bato. Tila imposibleng akyatin ng walang special equipment. Imposible, paano tayo akyat diyan? Mahirap kung mag-isa, pero kung magtutulungan tayo, posible. Ako ang unang akyat at ihuhulog ang lubid. Sanay ako sa rock climbing, ang kanyang plano. Tulad ng dati ay isang mapanganib na operasyon na ginagamit ang sarili bilang pain at gaya ng inaasahan, agad na tumutol si Javier. Hindi masyadong mapusok. May iba ka pa bang paraan? Kung mag-aaksaya tayo ng oras dito, lahat tayo ay mabibigo. Hindi na ito training. Dapat nating isipin na ito ay isang tunay na sitwasyon, matigas na sabi ni Muller. Ang kanyang nga mata ay nagsasabing, sa pagkakataong ito, magtiwala ka sa akin. Nagkatitigan ang kanilang mga mata sa ere. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, si Javier ang unang umiwas ng tingin at nagsalita, sige, pero hindi ka mag-isa, sasama ako. Nagulat si Muller sa kanyang desisyon, ngunit tumango rin, kung kasama niya ito, mas malaki ang sansang magtagumpay. Agad na isinagawa ang plano. Habang sina Javier at Muller ay naktungo sa landas upang makuha ang atensyon ng ngakawe, sinimulan ng tatlong natitirang miyembro na akyatin ang bangin. Gaya ng inaasahan, may mga kaawe na nagaabang malapit sa landas. Ginamit nina Javier at Muller ang mga harang upang makipagbarilan sa mga kaawe. Sa gitna na nagliliparang paintballs, nagpakita sila ng kahangahangang kooperasyon. Nahuhulaan nila ang susunod na galaw ng isa't isa at walang imik na nagbibigay ng suporta habang ginugulo ang mga kaaway. Tila sila'y matagal nang makasama sa laban. Walang pagkakamali sa kanilang magalaw. Habang binibigyan nila ng oras ang iba, matagumpay na nakaakyat sa bangin ang mga kasamahan. Inihulog nila ang lubid gaya ng napag-usapan at umakyat sina Javier at Muller, nakatakas mula sa pagkakapalibot. Nakahinga ng maluwag ang team at saglit na nagpahinga. Naalala ni Muller ang tensyonadong sandali at napahawak sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Javier na humihingal sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at putik, ngunit mukha siyang mas maasahan kaysa dati. Salamat. Sa pagtitiwala mo sa akin, mahinang sabi ni Muller. Hindi siya tiningnan ni Javier at tumingin sa malayo. Hindi ako sa iyo nagtiwala. Nagtiwala ako sa kasama ko. Sa kanyang walang pakialam na sagot, napangiti si Muller. Ang pag-amin niyang isa siyang kasama ay mas masaya pa kaysa sa anumang matamis na salita. Gusto niyang mas lumapit pa sa kanya, sirain ang pader na nakaharang at harapin ang tunay niyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nag-ayos para sa camping, nilapitan ni Muller si Javier na nagbabantay. Tulok na ang lahat. May gusto akong sabihin. Sa kanyang seryosong boses, dahan-dahang lumingon si Javier.
nung nakaraang simulated training. Bakit mo ako iniligtas? At ngayon, bakit mo isinugal ang panganib para samahan ako? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at diretsang tinanong ang kanyang puso. Nagulat si Javier sa kanyang direktang tanong at saglit na hindi makapagsalita. Umiwas siya na tingin at sinubukang mahanap ng ibang topic. Pagod ka na, matulog ka na, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako sinasagot. Huwag ka nang umiwas, Javier. Hinawakan ni Muller ang kanyang braso, nagulat siya sa pahawak nito at lumingon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naktama ang kanilang nga mata. Ang nga mata ni Muller ay malalim at punoeng pananabik, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Dahil wala nang matatakbuhan, sa wakas ay nagsalita si Javier. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa iyon. Ang kanyang sagot ay tapat, ngunit hindi iyon ang sagot na inaasahan ni Muller. Hindi, alam mo, ayaw mo lang aminin, ganun din ako nun. Pero ngayon, ayoko nang lokohin ang sarili ko. Ako, ikaw. Nang akma na niyang ipagtatapat ang kanyang nararamdaman. Sa mismong sandaling iyon, huwag kayong gumalaw. Biglang lumitaw ang maraming anino mula sa dilim at pinalibutan sila. Hawak nila ang mga baril na nakatutok ng diretso kina Javier at Muller. Hindi sila natagpuan ng kaaway na team. Base sa kanilang kaswatan at wika, hindi sila masundalong kasali sa pagsasanay. Sila ay hindi kilalang armadong kalalakihan. Isang tunay na kaaway ang lumitaw sa loop ng control zone ng joint training. Ang sitwasyon ng pagsasanay ay biglang naging isang tunay na labanan. Ang paglitaw ng mga hindi kilalang armadong lalaki ay biglang sumira sa kapayapaan ng training ground. Nagising sa putukan at sigawan ang mga natutulok na miyembrong team, ngunit napalibutan na silang mas maraming kalaban. Agad na nahanda para sa laban sina Javier at Muller, ngunit hindi sila makagalaw dahil sa dami ng baril na nakatutok sa kanila. May kasanayang ginapos at dinisarmahan ng mga kalaban ng mamiyembro ng team. Walang pag-alinlangan sa kanilang makilos at may pagnanasang pumatay sa kanilang mga mata. Malinaw na hindi sila ordinaryong sibilyan, kundi isang grupo na may mataas na antas ng pagsasanay. Sino kayo? Military Training Zone ito. Marahas na sumigaw ang isa sa mga Amerikanong sundalo, ngunit isang malamig na hampas ng dulo ng baril ang kanyang natanggap. Napagtanto ni Javier na walang saysay ang paglaban at mahinahong sinuri ang sitwasyon. Bakit sila narito? Ano ang kanilang layunin? Base sa kanilang kaswatan at kagamitan, malaki ang posibilidad na sila ay isang rogue separatist group na may suporta mula sa labas. Malamang na nakuha nila ang impormasyon tungkol sa joint training at sinadiyang mahasik ng gulo o dumukot ng isang mahalagang tao. Lumapit ang tila leader ng makalaban. Tiningnan niya isa-isa ang mga kagapos na miyembro ng team at huminto sa harap nina Javier at Muller. Ang kanyang tingin ay matagal na nanatili kay Muller. Ang isang babaeng opisyal na Amerikana, blonde at puti, ay isang mahalagang tropeo para sa kanila, isang opisyal na Amerikano. Swerte natin makasama, sabi niya sa kanyang matauhan na may ngiting kasiyahan. At pagkatapos, itinutok niya ang baril kay Javier. At ikaw, sigurado akong isa ka sa mga miyembron Special Forces na Pilipinas. Maraming beses na kayong nagdulot na problema sa amin. Mabuti na lang at nakita tayo rito. Naramdaman ang matinding galit sa kanyang salita. Iniutos niyang ihiwalay sina Javier at Muller sa iba. Malamang nabalak niyang gamitin ang dalawa bilang hostage para sa ibang layunin habang kinakalatkad. Naktama ang mga mata nina Javier at Muller. Nagpadala siya ng senyas sa pamamagitan ng tingin. Kapag nagsignal ako,
Tumakbo ka. Agad na naintindihan ni Muller ang kanyang intensyon. Wala rin siyang balak na basta na lang magpahuli. Tumango siya ng bahagya. Ilang hakbang pa lamang sila sa gubat ng sipain ni Javier ang isang maliit na bato sa kanyang paanan na tumama sa bintingang kalaban sa unahan. Nang mawalan itong balanse, mabilis na yumuko si Javier. Sinipa ang kanyang ngapa at pinabagsak ito. Pagkatapos, inagaw niya ang baril mula sa kamay nito at itinutok sa ulo. Huwag kayong gumalaw. Kung hindi, sasabok ang ulo ng kasama ninyo, sigaw ni Javier. Lahat ay nangyari sa isang iglap. Nagulantang ang mga kalaban at sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga baril kay Javier. Isang matinding standoff. Hindi pinalampas ni Muller ang pagkakataon. Binali niya ang braso ng humahawak sa kanya at inagaw ang baril nito. Pumwesto siya sa likod ni Javier, magkatalikuran sila habang binabantayan ang paligid. Hindi nga kayo basta-basta, sabing leader ng makalaban na papailing. Ngunit hindi pa rin siya nawalan ng kumpiyansa. Mayroon pa silang 3 hostage. Mas mabuting ibaba ninyo ang baril na iyan. Kung hindi, isa-isang mamamatay ang kasamahan ko. Dahil sa banta niya, napahinto sina Javier at Muller. Hindi sila maaring kumilos ng padalos-dalos habang nasa panganib ang buhay ng kanilang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, mahinang bumulong si Javier kay Muller. Ako ang aakit sa kanila. Gamitin mo ang pagkakataon para iligtas ang kasama natin at tumakas. Anong sinasabi mo? Sabay tayong lalaban. Tayo ang target nila. Hanggat buhay ako, hindi nila gagalawin ang makasama natin. Ito ay isang utos. Dalhin mo silang lahat at bumalik ng buhay. Matigas ang kanyang boses. Nabasa ni Muller sa kanyang mata ang determinasyon na harapin ang kamatayan. Nanlamig ang kanyang puso. Hindi niya kayang iwan itong mag-isa. Ngunit bilang isang sundalo, alam niyang ang utos nito ang pinakamakatwirang desisyon. Sige, pero ipangako mo, babalik kang buhay. Nanginginig ang kanyang boses. Sa halip na sumagot, bahagyang ngumiti si Javier. Iyon ang unang ngiti na ipinakita niya sa kanya. Sa sumunod na sandali, itinulak ni Javier ang hawak niyang hostage at tumalon sa kadiliman ng gubat. Hulihin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang makatakas, sigaw ng leader, at karamihan sa kanyang matauhan ay hinabol si Javier. Habang nakatuon ang kanilang atensyon kay Javier, walang tigil na nagpaputok si Muller sa mga natirang kalaban at tumakbo palapit sa kanyang makasamahan. Ginamit niya ang kutsilyo upang putulin ang tali at binigyan sila ng armas. Dali, binibigyan tayo ng oras ni Instructor Reyes. Ang mamiyembrong team na nakabawi na ay nagsimulang makipaglaban sa mga natirang kawi sa ilalim ng pamumuno ni Muller habang hinahanap ang daan palabas. Habang nakikipaglaban, ang isip ni Muller ay nasa kay Javier. Patuloy na umaling-aungaw ang mga putok sa gubat. Bawat putok ay tila pumipunit sa kanyang puso. Alam niyang mag-isa niyang hinaharap ang maraming kaaway. Matapos ang matinding labanan, sa wakas ay nakatakas sina Muller at ang team. Humanap sila ng ligtas na lugar at agad na humingi ng tulong sa bus. Ngunit hindi kayang manatili ni Muller dun. Kailangan kong bumalik sa kanya. Nagulat ang magkasamahan. Captain, mapanganib. Mag-isa ka lang inutusan niya akong dalhin ang magkasama namin at bumalik ng buhay. Hindi niya sinabing tumakas, ako mag-isa. Hindi ko kayang magtago sa ligtas na lugar habang ang kasama ko ay nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Matatag ang kanyang desisyon. Inutusan niya ang team na maunang makipag-ugnayan sa base at walang pag-alinlangang naglakad pabalik sa direksyon ng Maputo. Sa madilim na gubat, tumakbo siyang muli upang iligtas ang kanyang kasama, ang kanyang mandirigma, ang lalaking kanyang minamahal. Ang kanyang puso ay hindi punong takot, kundi ng nag-aalap na damdamin para sa kanya. Tumatakbo si Muller sa dilim na parang wala ng bukas. Punong galos ang kanyang katawan dahil sa masanga, ngunit wala siyang oras na maramdaman ang sakit. Ang nasa isip niya lang
ay ang iligtas si Javier. Ang magaputok na naririnig niya mula sa malayo ay unti-unti nang humihina. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanyang puso. Sana ligtas ka. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang binibilisan ang takbo. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal tumatakbo nang sa wakas ay makarating siya sa isang maliit na palayan. At doon nasaksihan niya ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa gitna ng palayan nakatayo si Javier at sa paligid niya ay nakalat ang maraming kalaban. Ang ilang natitirang buhay ay nakatutok ang baril sa kanya ngunit hindi makaputok. Ang anyo ni Javier ay kahabag-habag. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at dugo ang umaagos mula sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi siya bumabaksak. Nakatayo siyang matatag na parang isang bundok, nakatingin sa mga kawe. Wala na siyang baril. Sa halip, isang duguang punyal na malamang ay inagaw mula sa kaway ang hawak niya. Ang kanyang mamata ay nangniningning na parang isang sugatang mabangis na hayop. Halimaw, bulong leader ng makalaban na may halong pagkamangha at takot. Inutusan niya ang kanyang tauhan na magpaputok. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na kalabitin ang gatilyo. Ganap silang natakot sa presensya ni Javier. Sa sandaling iyon, lumabas si Muller mula sa dilim. Javier, nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Maging si Javier ay nanlaki ang mamata. Bakit ka bumalik? Hindi ko kayang hayaan kang mamatay mag-isa. Habang tumatakbo si Muller palapit kay Javier, nagsimula siyang magpaputok sa mga kalaban. Dahil sa kanyang biglang pag-atake, nakagulo ang mga kalaban at sa pagkakataong iyon, ginamit ni Javier ang kanyang natitirang lakas. Tumalon siya at sinaksak sa lig ang pinakamalapit na kaaway. Ang kanyang galaw ay hindi kapanipaniwalang mabilis at tumpak para sa isang taong sugatan. Dahil sa kanilang pinaksanib na puwersa, biglang bumaliktad ang sitwasyon. Ang napakalakas na CQC ni Javier at ang tumpak na pamamaril ni Muller ay nagsama at ang mga natitirang kalaban ay sunod-sunod na bumaksak. Sa huli, tanging ang leader na lamang ng mga kalaban ang natira. Sa takot, umatras siya at sa wakas ay sumuko. Ibinaba ang kanyang baril. Nang matapos ang lahat, nawala ang matinding tensyon at nanghina ang katawan ni Javier. Mabilis na tumakbo si Muller at sinalo ang kanyang bumabaksak na katawan. Ang kanyang katawan ay siniinit ng apoy at ang kanyang uniforme ay basang-basang ng dugo. Javier, gumising ka. Pakiusap, imulat mo ang iyong nga mata. Sigaw ni Muller habang tinatapik ang kanyang pisngi, ngunit nawawalan na siya ng malay. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Sabi ko nang huwag ka nang bumalik. Iyon ang huli niyang sinabi bago tuluyang mawalan ng malay sa kanyang ngabisik. Hindi nagtagal, dumating ang helikopter na humingi ng tulong. Si Muller, si Javier at ang nahuling leader ay agad na isinakay at dinala sa base. Malubha ang kalagayan ni Javier. Marami siyang tama ng bala at nasa shock state dahil sa sobrang pagkawalan ng dugo. Agad siyang dinala sa emergency operating room. Magdamag na naghintay si Muller sa labas ng operating room. Hindi man lang niya naisipang magpalit ng kanyang duguang uniforme, balisang naghihintay na matapos ang operasyon. Sa kanyang isipan, nag-flashback ang nasandaling kasama niya ito. Ang kanyang kayabangan noong una silang makita, ang sandaling sumuko siya sa kanyang napakalaking galing, ang ugnayang nabuo nila habang makasamang nabubuhay sa kabundukan at ang kanyang walang pag-aalinlangang pagsakripisyo para iligtas siya. Lubos niyang napagtanto kung gaano niya ito kamahal. Kung may mangyaring masama sa kanya, habang buhay siyang mabubuhay sa pagsisisi. Matapos ang ilang oras ng nakakabaliw na paghihintay, sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Tumayo si Muller at tumakbo palapit. Ang pasyente, kumusta po siya?
Tinanggal ng doktor ang kanyang maskara na may pagot na mukha at sinabing, isang himala. Bahagyang naiwasan ng mabala ang mamahahalagang organ. May mga mapanganib na sandali dahil sa matinding pagdurugo, ngunit nalampasan na niya ang kritikal na yugto. Kung hindi dahil sa malakas na fighting spirit ng pasyente, hindi niya ito kakayanin. Sa sinabi ng doktor, nanlambot ang nabinti ni Muller at napaupo siya. Mainit na luhan ginhawa ang dumaloy sa kanyang napisngi. Nakalitas siya. Ilang araw ang lumipas. Nakamalay si Javier. Nang imulat niya ang kanyang mata, ang unang nakita niya ay si Muller na mahigpit na hawak ang kanyang kamay at natutulog sa tabi niya. Sumakit ang kanyang puso nang makita ang mukha nitong pumayat sa loob ng ilang araw. Maingat niyang ginalaw ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok nito. Nagising si Muller sa kanyang paghawak at nang makitang gising na siya, ngumiti ito na parang isang bata at naluha. Tanga, bakit ka bumalik? Sabi ni Javier sa paus na boses. Mas hinigpitan ni Muller ang hawak sa kanyang kamay at sumagot. Nangako ka sa akin. Nababalik ang buhay. Bumalik ako para tuparin ang pangakong iyon dahil kung wala ka, hindi rin ako mabubuhay. Sa kanyang tapat na pagamin, hindi na napigilan ni Javier ang kanyang nararamdaman. Sinira niya ang lahat ng pader na humaharang sa kanila at hinila siya palapit. Niyakap nila ang isa't isa ng walang salita. Ang kanilang nararamdaman na napatunayan sa bingit ng buhay at kamatayan ay mas mainit at mas totu kaysa sa anumang salita. Hindi na sila mga sundalo ng makaibang bansa o ranggo. Sila ay 2 taong nagligtas sa buhay ng isa't isa, ang tanging taong nagligtas sa kaluluwa ng isa't isa. Isang mainit na sikat ng araw ang pumasok sa bintana ng silid. Ang mahabang kadiliman ay nagwakas na at isang bagong umaga ang sumisikat. Habang nakpapagaling si Javier, ang tunay na labanang naganap sa gitna ng joint training ay nagdulot ng malaking epekto sa mga autoridad ng dalawang bansa. Ang nahuling kalaban, gaya ng inaasahan, ay isang miyembro ng isang rogue separatist group na may ugnayan sa manggadayuhang terorista. Inamin niya ang kanyang misyon na kumuha ng impormasyon tungkol sa joint training at dumukot ng isang opisyal na Amerikano para sa political leverage. Dahil sa insidenteng ito, ganap na itinigil ang pagsasanay at nagsimulang mag-imbestiga ang dalawang bansa sa mga nasa likod nito. Sina Javier Muller at ang kanilang team ay pinarangalan bilang nga bayani. Ang silid ni Javier sa ospital ay laging punong ng init dahil sa masusing pag-aalaga ni Muller. Ipinagpaliban niya ang lahat at halos araw-araw na nasa tabi niya. Nagbahagi sila ng maraming kwento na hindi nila napag-usapan noon ang kanilang pagkabata, ang dahilan kung bakit sila naging sundalo at ang kanilang nga pangarap. Habang mas nakikilala nila ang isa't isa, napagtanto nilang bagamat magkaiba ang kanilang pinagmulan, pareho silang may kalungkutan at pagnanasa sa kanilang kalooban. Mabilis na gumaling ang masugat ni Javier. Ngunit tulad ng mga peklat sa kanyang katawan, may malalim ding sugat na naiwan sa kanyang puso. Sinisisi niya ang sarili dahil nalagay sa panganib ang kanyang magasamahan at muntik nang mamatay si Muller dahil sa kanya. Dahil sa akin, nalagay sa panganib ang lahat, sabi niya isang gabi. Hinawakan ni Muller ang kanyang kamay. Hindi, dahil sa iyo lahat kami ay nabuhay. Ikaw ang aming bayani. Bayani, ginawa ko lang ang trabaho ko. Pero nang makita-kita, sa unang pagkakataon, nakaramdam akong takot. Takot na masaktan ako. Takot na mawala ka. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang kahinaan sa harap nito. Naantik ang puso ni Muller sa kanyang pagamin. Niyakap niya ito at bumulong. Ganun din ako. Nang bumaksak ka, parang gumuho ang mundo ko. Javier, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Pinagaling nila ang masugat ng isa't isa at lalong pinatibay ang kanilang pag-ibig.
Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Dahil sa maagang pagtatapos ng joint training, itinakda na ang petsa ng pag-alis ng US Special Forces. Kailangan na ring bumalik ni Muller sa kanyang bansa. Kaunti na lamang ang kanilang oras habang papalapit ang araw ng pag-alis. Isang malungkot at hindi mapakaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi nila basta-basta mapag-usapan ang kanilang hinaharap. Si Javier ay isang miyembro ng LRR na nagsasagawa ng mga lihim na misyon at si Muller ay isang promising elite officer sa US Army. Ang pagbuo ng isang hinaharap na magkasama ay halos imposible. Gabi bago umalis si Muller, pinuntahan nila ang training ground kung saan sila unang nakita. Ang lugar kung saan sila unang nakaharap at naglaban para sa kanilang dangal. Sa ilalim ng magabituin, naglakad sila ng magkatabi ng walang imik. Kailangan mo nang umalis, hindi ba? Unang bumasag sa katahimikan si Javier. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, ngunit bahagya itong nanginginig. Tumango si Muller. May namumuong luha sa kanyang nga mata. Utos. Kailangang sundin ng isang sundalo ang utos. Makikita pa ba tayo? Hindi makasagot si Muller. Alam niyang ang isang walang katiyakang pangako ay magdudulot lamang ng mas malaking sakit sa kanila. Sa halip, lumapit siya, hinawakan ang kanyang lig at hinalikan siya ng malalim. Isang halik na puno ng lungkot ng pamamaalam at lahat ng pag-ibig na hindi niya naipahayag. Matapos ang matagal na halik, tiningnan niya siya ng diretso sa mga mata at sinabing, "Hindi ko sasabihing maghintay ka. Hindi ko rin sasabihing kalimutan mo ako. Isa lang ang gusto kong tandaan mo. Sa isang lugar sa mundo, may isang babaeng nagmamahal sa iyo ng buong puso. At habang buhay, alalahanin kita bilang bayani sa aking puso." Tinanggal niya ang kanyang doktak mula sa kanyang lig at inilagay sa kamay nito. Para sa isang sundalo, ang doktag ay kasinhalaga ng kanyang buhay. Ibig sabihin, ipinakakatiwala niya ang lahat sa kanya. Tinanggal din ni Javier ang kanyang doktag at isinabit sa lig nito. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang dibdib. Ito ang magpoprotekta sa iyo. Nasaan ka man sa mundo, huwag mong kalimutan na lagi akong kasama mo. Kinaumagahan, sa airstrip kung saan alis ang US Forces, nagpaalam si Muller sa kanyang makasamahan. Pilit siyang nagpapakita ng kalmadong ekspresyon, ngunit ang kanyang nga mata ay patuloy na naghahanap ng isang tao. Ngunit wala si Javier. Hindi siya dumating para magatid. Napaluha siya sa pagkadismaya, ngunit naiintindihan niya. Masyadong masakit para sa kanila na harapin ang sandaling ng pamamaalam. Sa wakas, nagsara ang pintong ng transport plane at dahan-dahang lumipat. Tinitigan ni Muller ang unti-unting lumiliit na tanawin ng Pilipinas mula sa bintana, tahimik na lumuluha. Nang akala niyang tapos na ang lahat, may nakita siya. Sa isang malayong burol, may isang military jeep na nakaparada at sa tabi nito, isang lalaki ang nakatayo, sumasaludo sa papalayong eroplano. Si Javier, hanggang sa huling sandali, binabantayan niya pala siya. Idinikit ni Muller ang kanyang noo sa bintana, hindi inaalis ang tingin hanggang sa mawala na ito. Ang kanyang huling saludo ay parang isang tahimik na pangako, na balang araw, saan man sila ay muling magkikita. Umakyat ang eroplano sa mga ulap. Si Javier na naiwan sa lupa at si Muller na nakatingin sa kanya mula sa langit. Ang kanilang makatawan ay makalayo, ngunit ang kanilang mga puso ay matatag na pinag-ugnay ng kanilang mga doktag. Ang kanilang pag-ibig ay nagsisimula pa lamang. Bagamat kailangan nilang maghiwalay ngayon, isang malakas na paniniwala ang nananahan sa kanilang mga puso na muli silang pagtatakpuin ng tadhana. Ang kanilang pag-ibig na sumibol sa gitnang digmaan ay hinding-hindi malalanta sa harap ng anumang pagsubok.